Diyan muna, ha? Hindi mo na sasama, ha? Babantayan kayo ni Ate Rizel, ha? Hoy, Jack, wag na maingay. Diyan muna, patatapos lang natin gumala, ah. Sige, diyan lang muna, Jarvis. Mag-aalas 6 ng umaga at kanina ay alas 4 ng madaling araw ako umalis ng bahay. Pagdating ko ng Lumban, umuulan. Pero buti na lang, nakuha ko na kagad yung request namin na Shipa raincoat. O gamit ko ngayon, nabinyagan. Hanggang dito sa may Pililya, umuulan, ang lakas ng ulan. Pero pagdating ng pagbaba, dito sa may 7-Eleven ng Pililya, wala na. Kaya ito, okay na. Sana yung magiging biyahe natin hanggang sa pupuntahan natin ay okay na. Kumbaga, tigil na yung ulan, dire-diretso na sanang umaraw. At ngayong araw, yung mismong sinasabi ko sa inyo na makakasama natin si Tolitz at saka si Pobman. Dapat kahapon pa magkakasama na kami. Kaso dahil ang asawa ko ay wala sa bahay at merong Girl Scout, nagkakamping ngayon siya kasama yung mga estudyante niya, hindi na muna ako sumabay kila Tolitz at saka kay Pobman. Sa kadahilan ng walang magbabantay sa aking mga alaga, kaya kaninang madaling araw na lang ako umalis. At ngayong araw din ay malalaman nyo rin yung kasagutan sa sinabi ko na huling bisita natin dun sa office ng Shipa. Tayo nandito ngayon sa Estrellas kung saan ito yung lugawan na lagi kong tinitigilan para kumain. At lalo ngayon na hindi pa tayo nag-uumagahan, dito na rin ako mag-uumagahan. At ang dala natin ay si Bia. Dahil yung pupuntahan natin ay hindi pwede yung tuktok sa mga madadaanan at wala rin naman akong kasamang batuta ngayon, talagang solo lang ako. At buti na lang itong ating gamit ay naka-raincoat. Raincoat din, meron ding raincoat yan or yung rain cover ba. Bukod kasi dun sa kasamang rain cover niya, ay nilagyan ko pa ng isa pang rain cover dito sa likod. Nabibili naman to sa Shopee. At yung laptop natin inaandyan. At yung ipapagawa rin nating drone, nandito rin. Yung Neo at saka yung Mini 4 Pro natin. Buti na lang okay yung yung kapote ng Shipa. Hindi naman tumatagos. Hindi naman ako nabasa. At inom muna tayo ng power habang naghihintay tayo ng ating order. Mamaya makikita niyo yung order ko kung bakit dito ako lagi kumakain. Ito yung lagi kong ino-order dito. Plain lugaw or minsan naman may goto, may laman. Pero kalimitan, ang ginagawa ko is hiwalay na yung mismong tokwat baboy. Yan. Yan ang dagdag na pampalakas natin. Okay, syempre, hindi mawawala ang kalamansi. Unang subo. Excuse me, busog ba? Thank you, Lord. At yung mga alaga ko ay tinitingnan ko sa CCTV. Buti ang mga CCTV ngayon ay meron ng mic. Naririnig ko, nagtutumahol. Si Jack yata yun. Ito si Nanay. Tapos pwede rin ako magsalita rito. Nanay! Nanay! Narinig ako ni Nanay, oh. Narinig na may nagsalita, oh. Huwag na sanang umulan sa mga dadaanan natin. Okay na. Medyo basa yung upuan kaya pinatungan ko muna ng basahan. At bumuhos pa ng konti kanina, buti na lang din na tumigil agad. At tinitingnan ko kasi yung mga sasakyan na galing doon kung basa. Kung hindi, ibig sabihin hindi umuulan doon. Doon lang sa pupuntahan nila kung saan ako nang galing doon ang basa or umuulan. Ay! Mag-aalas 7 na pala. Nang oras kaya tayo makakarating doon. At least pagka gantong hindi na umuulan, medyo makakapagpatakbo ako ng medyo mabilis. Unlike kanina kasi talagang ang lakas ng ulan, hindi ako makakita gawa ng hindi ko maibaba tong visor at malabo, hindi ako gaano makakita. Pagka ganito okay na, oh. Mga 40-50 lang yung takbuhan ko kanina Woo! Sarap magmotor! Ang lamig! Time check, 8:06 ng umaga. Alas 8. At malapit na tayo. Hinahanap-hanap ko lang sa panabi. Ito na. Ayun, oh. Merong na ng Shipa. Van na nakaparada. Hanap lang tayo ng U-turn slot. Pwede ba dito? Pwede naman pala Okay. Teka lang, at baka lumagpas tayo sa sobrang excited natin. And here we are!
So bakit last visit natin doon sa office na yun? Kasi yung sa lumang office ay lumipat na rito sa bagong office. Akala ko nakamotor ka. Sakto, kadarating lang din nila sa dik. Oh. Nag-angkas, umaangkas ka na ngayon, di ka na driver. Nag-commute nga lang ako, di ka makabisado dito. Akala ko nakamotor ka, iniwan mo sa Lucena. Lucena. Eh, kailan ka babalik doon? Magkatago. O sa Kulputa, walang nyo ka. Kadarating-rating ko lang din eh. Uy! Kaya nga yun. Hey, baka po man yan. Nakakatuwa, may ano palang ganito dito. Nakikita kami dito. May mga model ng gulong dito. Lahat ng ambassador nakikita rito. Yay! The tuk-tuk! Ba't wala si Kopi? Yun oh, si Tolitz oh. Nasa Bicol oh. Talagang yun yung background eh no. Ayun! Nakita. Uy! Uy! Agono yun yan! Agono yun! Oh, andito na pala yung dalawa eh. Uy, papasok niya yata yung inyo dun. Pipicturean kasama yung motor niya dun. Ha? Oo, dun sa loob. Magkakamping na kagad eh. Oh. Naka-ready na eh. Welcome to our new office. Ano ba? Pool. Ba't ayaw naman? Puno na lang eh. Pool ayun. Puno na daw eh. Yun oh. Pakita ko muna sa inyo ang buong office. Hindi naman buong office. Igala ko lang kayo. Saan pwede? Ito yung CR. Pang lalaki, tapos doon pang babae. Wow. Tingin nga. Wow! After ng CR, ito yata ang meeting room. Wow! Ang dami naman. Wow, punong-puno ang rep. Daming chichibugin. Wala yung freezer. Panay burger. Ito. Mamon. May siomay pa. Naghahalong ka tagad ng makakain. Dito ang ang guest room. It's a pantry. Pantry ba to? Photoshoot time, every time na pagka-renewal ng kontrata, bago mag-Christmas party, kailangan bagong picture. Kilala niyo ba to kung sino tong isang to? Pogi, oh! Pigil na pigil kang huminga. Salamat sa pagiging model ng motor mo. Parang nakakainganyo magkaroon ng ganun ah. Second floor na? Third floor! Ano pa yung second floor? Office yung second floor. O tara, igagala ko kayo. Bagong office ng Shipa. Ma'am, pwedeng gala? Sa third floor. Third floor na agad? Oo. Yung second floor, hindi ba pwede? Nakasara yung second floor. Tara. Oh, may elevator pala eh. Sige, ikaw na pumindot. Oh, si Tonitz. Halos kasyahan lang pala tayo. Third floor daw, third floor. Third floor, Adora. Ayun na. Ayos na. Napindot na. Hindi ano kasi yan. Third floor, Adora. Adora. Ay, hindi pala Adora, Orona pala. Parang 100 floor, ang tagal ah. May naka... Ay, si boss pala eh. Bakit na? Akita po. Naka na eh. 6:30. Lalo ka kami lalaki tiyan yan, boss. Naka-elevator tayo. Ano na lang, hagdan. Dapat nga, nagdanan pala. Bawas dyan. Para na-exercise eh. Boss, kung meron daw pong pilsen. Nagugulat eh. Ano yan? Naglalaro? Wow! Salamat, boss. Sino pong early bird? May early bird po ba dito? Wala naman. Angry bird. Wow! Sayaw na, sayaw na! Yo! Chifa po Ako po. Yung Shipa po ang gagamitin. Salamat! Bagong gagamitin. Anong size ng iyo? Large. Large? Ako ah. Ikaw? Large. Large dyan. Akin small eh. Para kang suman. Ayos ah. Lumalaki dyan kung gawa ni Pogman eh. Ayos. Paano yung barik eh? Pwede na nga itong ano yun. Formal, semi-formal. Formal na lakad. Loyalty.
Oh, ito pala, juice eh. O, kape. Ah, ito oh. Pobs, nakangiti oh. Pagka photoshoot sa baba, may photoshoot sa taas. Pero dito naman, ang hawak gulong. Si Pom man, ang hawak. Ito daw. Sa wakas, tapos na. At hintayin na lang natin yung oras ng pagpirma ng kontrata. Wow! Sexy naman! Laki ah, 1 milyon ah. Kada buwan may supply ka niyan, kasama na sa kontrata. Basta bibenta ko lang yan. Uy, tingnan mo yan. Yung iba one day lang. One day lang yung kontrata. Nagsayang pa ng ano yun, no? Yung tinta. Boss, ballpen. Barik na muna kami na po. Mag-assignment ka muna. Ang laki naman ng kay Pobman. 500,000 ah, isang taon. Magkano naman? Ano lang, paunang bayad. Paunang bayad pa lang yan. 100,000 agad. Panggas lang. Akin 5M. 5M. Magpakabait, magpakabuti. Mamasyal, mamalengke. At Paglawak. maligo sa baha. Maligo sa boy. Magaling. Magaling. Bira ka talaga bro. Tapos na, boss. Nangungopia pa tong isang to. Hindi po, siya na ulo ng kopya. Tapos na ako eh. Ginaya mo pa eh. Okay na, boss. Areglado na. Boss, shot na tayo. Okay na, okay na. Shot na. Orange tsaka beer. Tapos na lahat. Ayun. Ano ba yan? Hindi naman i-text ko. Patingin nga. Pwede mo sa amin to? Bakit ba na nagkakusulin yan, mami? Hindi, low feeling ka magbabae to. Pagbabae pala yan. Lalabas yung ano ko. Ganyan, bro. Boss, ayun na. Sa'yo na. Ay! Ay! Kasama yung alamat ng vlogger. Wala makakatalo dyan. Veterano yan. Ay, bumakla-bakla ka nga. Wala, ayoko na ba? Lunchtime. Pulutan na lang to, Bobs. Mamaya na yan. Eto, meron pa oh. Tagal nakabantay sa drinks kung ubus na eh. Pinangat Pag pa kami eh. natutulog lang, lapit-lapit. Good morning again at another day. Ito na rin yung kasunod no mismo after ng renewal ng contract kung saan papunta tayo ng Christmas party ng Shipa. At hinihintay ko lang si Tolits. Iyon oh. O tara. At isa lang naman yung tinulugan namin ni Tolits eh. Dito sa Grass Residence. Dadiretso na tayo doon sa mismong events place kung saan meron pa tayong 4.1 kilometers or 9 minutes. So sobrang lapit lang din dito yung mismong bagong office ng Shipa. Sila sa Dick kanina ay sinundot, hinatid ko dun kung saan siya natulog kagabi. Nandun na siya, nauna na. Ewan ko lang kung sinong early bird ngayon at sinabi ko rin naman nung nakaraan na ipapaubayan na natin yung early bird. Siya, tara na muna. Baka abutin pa kami ng ulan, mukhang madilim yung kaulapan. Okay, dito na tayo. 17th floor. Oh! Kabalik sa baba. Good morning! Pasaya lang po dito. Uy, bagong damit ah. Number 5. Pirma lang naman. Okay. Wow! Truman, where's pink? Family, maraming salamat po. Eto, ititiglip lang. Teka lang, kiss muna para manalo. Pampaswerte. Putulin na natin, ang haba. Grand prize yan, mananalo yan. Thank you! Thank you, Mamili.
Para kayo na to, Angel. Grabe ka naman, Angel. Sakto. Kulay pink ah. Si brother ay orange. Bro George. Kalaban muna kami ngayon. Tara. Dati kulay orange kami. Sa team building naman yon. Lamig na lamig ka dyan, tatang ah. Siyempre, kasi hip-hop kami. Ay, nasan yung isa? Ba't wala pa? Ito, nagkakape. Alam mo na yung matatanda, puro kape. Thank you. Teka lang, makikisali lang ako para meron tayong ampaw. Ano tayo? Dance group. Ito yung backstage. Dito daw magpa-practice eh. Andito pala to. Kanina pa ako hanap dito. Ayun o. Sasayaw. Ikaw, paano step mo? Paano step? Nahihiya pa ipakita eh. Maghunos dili ka! Maghunos dili ka! Budget pa tayo pag-camping. yung isang yun na napapasubot. Oh. Nakita mo, seryoso. Seryoso. Bahala na si Batman dito sa sayaw na to. Nanonood na sila, boss, oh. Ay, sila, boss, nanonood sa inyo. Nagutom, ah. Nagutom pagpa-practice. Bahala na kung anong kalalabasan mamaya. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us here to this important event. We ask your guidance and blessings to be upon us. Please let this event to be a success. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ashifam, handa na ba? Mag-ingay! 3, 2, 1! Yes! Kayong batiin lahat ng muli isang araw po sa ating lahat! And welcome to Shiva here in Party 2025! Thank you po sa pagpunta at sa pagdaan ng oras. Sila ang Belen Auntie ko rin po, galing pa pong Taiwan. Kaya po natin napagpapatuloy yung servisyo po natin sa mga motorcycle riders ay dahil po sa tulong at efforts ninyong lahat po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy lang po tayo today and good luck po sa riders. Thank you. Dear Christmas, I want you so, but I don't need the presents. Just wishing for snow and some company by those that I hold close. So Christmas, no need to be perfect, just don't wanna be here alone. Hoy! Kalabang ka! Kain lang po kayo! Kain lang po kayo! Kain lang po kayo! Shake the drum!
Babsy! Nagpaubayan na ako ng early bird eh. Yes! Yes! We would like Yes! to sa aking mga dito pa! Emboy! Wala na, please! Mamayla! Mamayla! Hey! 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 Thank you, boss. Sama na naman kita! Grand prize. Tatlo sabay. Yun. Yes! Kinis ko kasi yung raffle ko bago ko ihulog. 10,000 yan. Parang 5K. Check it. Pampagawa ng drone. Yung nakakapagsama-sama tayo dito para magtipon at para mag-celebrate. Diba? Yan po yung pinakamalaking blessing ng ating kumpanya. Yung walang sawang pagsuporta at pagmamahal ng ating katrabaho, mga kaibigan, at ating mga kapamilya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yes! Very advanced Merry Christmas po sa inyo lahat. Yes! Chica bosses, salamat po sa inyong lahat! Chiba number 1! Christmas. Pag-ibig ko sa'yo, ako'y bilang ko. Tumingin sa sala, pinaalam na lahat is And funny by those that I hold close. So Christmas. Yeah! Pati nga! Bilagayan ako ng red wine. Ano yun? Shiba, it's your father! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Good morning again at nandito na ako sa bahay. After ng Christmas party ng Shipa at ng Speed Metal ay mga alas 4 ng hapon kami nakaalis doon at inabutan na kami ng ulan. Ang dinaanan namin is parting Marilaki. Tapos doon na kami naghiwalay ni Tolit sa may Sampaloc, yung shortcut na papunta ng Pililla Windmill. Siya dumaretso na siya sa campsite. At ngayong araw pupuntahan ko siya ngayon doon sa campsite. Pero bago tayo pumunta, nandito na yung aking asawa at meron na magbabantay sa mga batuta. Kamusta ang iyong Girl Scout? Ha? Ano, kamusta nanay? At itong tatlong mga to nung naiwan nakatingin naman ako sa CCTV. Nakita ko anong nangyayari dito sa loob ng bahay. Ano? At si Jarvis ang isasama ko ngayon. Si Jarvis kasi ang hindi pa nakakapunta dun sa mismong campsite na pupuntahan natin. Malalaman nyo mamaya. Siyempre, doon na tayo mag-unbox itong binili kong to. Tapos ito, mayroong padala sa atin. And doon na rin natin to gagamitin. Para naman masulit natin. Ayan, may nakalagay na, Haven. Yan ang ating gagamitin ngayon. Padala sa atin yan. Nais ko muna magpasalamat, siyempre, sa lahat ng big boss ng Shipa Tires Philippines at Speed Metal Oil. Maraming salamat, boss. At na-renew tayo ng contract. Napanood nyo naman. And we have another 6 months at hanggat kailangan naman kami ng Shipa Tires Philippines nandito lang naman kami. At gagawin naman namin syempre yung the best namin
para sa brand. At syempre, yung tiwala at suporta na binibigay nila sa atin, susuklian natin ng loyalty. Boss, may bigay sa'yo si Madam. Merry Christmas daw. Thank you po, Madam Shi. Nagulat nga ako pagdating ko na mismong dun sa events place, dun sa Christmas party, nakita niya naman na nauna pang ibigay yung regalo sa asawa ko. Ako, pinaghirapan namin muna makipaglaban sa mga laro bago magkaampaw. Siya may regalo agad, nandito lang, nandun sa mismong Girl Scout. At maraming salamat din pala muna syempre sa lahat ng mga dadalhin natin sa Car Camping Philippines 5th year anniversary. Yung mga ipamimigay natin at nag-request kami kila boss, ayan. Ito ay galing sa amin ni Pobman. At saka syempre, speed metal engine oil para sa mga motor. Kung sino mga motocamper na pupunta. At syempre sa mga susunod din natin tambay camping, meron din tayong pamimigay from Shipa Philippines and speed metal oil. To Mrs. John Pax from Mrs. Shi. Wow, grabe naman to. O sige, patingin! At para makita rin ni Madam na ibinigay ko sa kanya, baka akalain Thank hindi you, ko Madam binigay. Shi. Thank you po, salamat ng marami. Binulong sa akin, meron daw dyan sa loob. O, syempre, gusto ko makita ka. Anong bakit ano? Gusto ko nga silipin kaso inano nga, ayan, tama, meron pang tape yung stapler, oh. Hindi makakadali. Wow! Yeah. Wow! Oh, yung favorite mo palang kape. Yung favorite kong kape. At tapos, ano yan? Candy. Candy. Shooting. Nuts. Mali. Oh, yun. Yun, ito yung sinasabi sa akin. Old Town Coffee. Talaga mukha kang kape. Pero ito talaga yung sinasabi sa akin ni Madam. Huwag mong pinag- Patingin! may ganito pala. Na maliit Yung na. Royal Dunk, so ganito. Meron din tayo ng malaki. Meron na palang ganitong maliit lang. O, yung ipasilip Taray ko! Cheque. Grabe naman po. Merry Christmas. Dito ka nagtatrabaho tapos doon kami 13-month pay Kailan yun to O baka yung 13-month pay namin maraming salamat po Madam and kila Boss Ivan sa lahat. Maraming salamat dahil di lang naman kami totally brand ambassador yung touring sa amin kundi Family. Shipam as in She Family. Salamat po, Madam Shi. Maraming salamat po at nanalo ako. Ano Nanalo ako. Wow, ginalingan mo kayo. Hindi, nanalo ako yung sa rapon. Wow, O diba? nanalo. Kasi diba sabi ko nung nakaraang taon, Hindi ka na nanalo. hindi na ako ng early bird. Papaubaya ko na sa iba. Diba? Yan talaga sigad. Pagka nagpapaubaya ka, nagbibigay ka. Mas malaki yun natin. Di ba yung bigay sa'yo, yung balik? Yung balik yun. Wow, nanalo ka? Grand prize winner doon sa raffle. Pero tatlo kami. Pero hindi, ano na yun? Okay na. Wow, grabe. Totoo? Oo. Mapapanood ko sa video. Ipapakita ko pa ba? Sige, pakita. Ayan na, nakalagay yun. Raffle grand prize. Wow! Oy, tagay nilabas. Ba't sa akin bibilangin mo? Tapos yung iyo, ayaw mo ipabilang ako. I-reveal ko yung Siya, at bago tayo pumunta dun sa mismong campsite, nice ko munang mag-thank you rin pala, mag-shout out sa mga sumusuporta din sa atin. Sa oras na na-upload na to, alam ko medyo late na rin yung upload. So, belated happy birthday kay Ma'am Marie France Ruiz. Ayun. November 29 yung birthday niya. At ito ay mula kay sa inyo pong husband. Maraming salamat. Siya yung si Yeast Maestro sa mismong YouTube. Maraming salamat po sa laging suporta. Ruiz family. At maraming salamat din syempre kay Sir Alvin Abis Sr. Sir, pasensya na po hindi pa tayo magtagpo. Pagka puntahan ko po kayo dyan sa Lumban, ha? At lagi naman din po ako nadaan dyan. Kung halimbawa naman na magpahinga ako dun sa lagi kong pinagpapahinga dyan sa mayroong nakalagay na Lumban, magkita po tayo. Maraming salamat po. At syempre sa ating bagong YouTube member, kay Mel Boligor. Ayun, maraming salamat sa pagsuporta, sa pag-join ng ating YouTube membership. Maraming salamat. At sige, alis na muna ako. iba ang ngiti mo ngayon, ha? Naiiyak ka na naman, ha? Naman. Overwhelmed. Ay, Grabe yung yung blessing ng ibang tao. Siyempre, sila yung mas nakakakita at nakaka-appreciate ng mga Thank you ginagawa po. natin na hindi na-appreciate or nakikita ng iba.
Kaya maraming salamat po. Masaya na po ako sa coffee, pero syempre, Dito pala, ito na yung kaligayahan mo eh. Sa coffee pa lang eh. yung simple things kasi. Tapos, in-extend pa yung blessings nila for us. Thank you po. Blessing po kayo sa amin. Aisha, ako'y mag-aayos na. Aisha, ako'y aalis na mamaya. Papaliguan ko muna si Jarvis. Mag-aayos na ako ng mga gamit. Pagtapos ni Guapa, Sana abot sa birthday ko. malaman kung aabot sa birthday mo. Birthday ko din. O yan, advance birthday na yan. Aisha, nahilalarga na at sana ay nagustuhan nyo yung mga iba pang ganap dito sa ating video na to, sa vlog na to. Pero pinaka na natin is mag-camping. At diretso na tayo dun sa mismong campsite na pupuntahan natin. Kung saan nandun na si Brother Tolits Motovlog. Bago siya umuwi ng Bicol, lulubos-lubusin natin na makasama siya. You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. Kala ko magpapang-abot tayo dun eh. Balik tayo. Ilang araw kayo dun? Mahangin. Mahangin ngayon. Nandun na si Tolits. Hindi kayo umano dun sa Camp 2, yung tawid. Hindi na. Hindi na. Malalim ngayon. Di doon lang din kami sa Camp 1 yun. Lumakad na lang kami. Pero lumakad kayo ng falls. Nandun namin si Collins, nandun na. Andun na. Sabi niya nga, meron kang ano rito, taga-Tarlac. Ang kilala ko lang naman taga-Tarlac, kayo. Doon sa may paliko. Kasi nabal ko namin, lumigo kami. Saan kayo papunta ngayon? Lokban. Alok ba naman? Talagang todo gala kayo Paano? Ingat. Pag ano tag dito sa Car Camping Philippines? Hindi kayo ano? Pampanga. Santillana. Punta rin kayo? Sige. Comfort namin yun. Kaya nga Lapit lang sige. Paano? Ingat. Kaya kami. Ingat din. Thank you. Kita-kits ulit. Grabe. Dito pa kami mga nagpang-abot nila Sir Francis, yung mga taga-Tarlac. Talaga naman. Napakagala. Sa bagay, kung nandito na rin man lang sila, dinaretso na kagad nila na kahit isang gabi dun sa mismong Kampayapa. Actually, ang plano namin ni Tolits is dun sa mismong Victory Peak. Kaso, nung nagpunta siya dun kagabi, nung after naming maghiwalay, ang sabi niya, negative na mag 2 days pa siya. Kasi nga, sobrang hangin doon at saka ang baba ng ulap talaga doon kasi mataas na bahagi na yun Kaya ngayon, ang sabi ko sa kanya, Aisha, doon na lang tayo sa Kampayapa. Ayos ka lang dyan? Ayos ang pastuhan mo dyan Talagang sasamahan lang natin si Tolits at siya naman ang nandito ngayon sa Central at Southern Luzon. At kapag nandun naman tayo mismo sa Bicol, ay tayo naman nasasamahan syempre ni Tolits doon para pumunta sa mga campsite na napuntahan na niya at napanood ko rin sa kanya. PM. Welcome back to Kampayapa. Sakto naman pala yung pagkakasabi ko kay Tolits na mga 2:30. Nandito na tayo. Tingnan natin ang lagay na mismo talagang ilog. Kung makakatawid or hindi sa nakapwesto si Tolits. Dahan-dahan. Iwas tayo dun sa baka mabalahaw or mabahura tayo. Dito na tayo, coffee. Lamig. Kamusta? Nalaglag pa. Dahan-dahan dyan. Nagpabook ka ba sa amin? Ha? Nagpabook ka ba sa amin? Hindi, walk-in lang po ako. Umulan bigla. Dyan lang muna. Wait lang, umulan. Biglang bumuhos yung ulan Ang lakas ng hangin. Anong lagay ng ilog? Malalim? Malalim po yung ilog. Malalim, di makakatawid. Kamusta sa ano mo? Isa Victory Peak mo? Binabyo ko dun bro. Basang-basa yung mga higaan ko. Yung mga ano mo, damit mo, mga ano, hindi naman. Hindi naman. Nandiyan pa sa bag. Nakapagpahinga ka naman. Nakatulog naman ako. Pero kulang. Oo, kulang nga lang. Kasi habugso yung... Kala ko liliparin na yung tent ko. Alas yung tent. Akala ko mag-2 days ka doon at doon ako pupunta Hindi kaya. Hindi kaya talaga. Hindi kaya. Hindi natin kaya doon bro. Isipin mo na lang dito yung hangin ganito.
Tingnan natin yung pinagbago ng Kampayapa. At patuloy pa rin naman ang pagpapaganda rito. At dito is natabunan na talaga ng mga bato-bato. Parang sa ganon ay hindi gaano maputik. Yung mismong tulay dito, yung unang tulay is nasira. Inaabot daw ng malaking tubig. Ayun o. Pero ginagawa pa rin naman nila. Ayun o. Wala na yung tulay. Malaki nga ang tubig. Kita ko rito. Tingnan natin yung mismong tulay na ginawa para makapunta ron or makatawid ng mismong Camp 2. Lamig. Ang sarap ng hangin. Pababa, nadaan yung patawid ng ilog. Ayun yung tulay. Pag gano'n na ron. Ayun o. May mga ilaw-ilaw na. Ang ganda ng pagkakagawa. Tingnan ko lang at malakas ang agos ng ano rito. Ng ilog. Tingnan ko lang kung yung ganun pa rin sa dati. Malakas yun Hindi kaya to. Kasi doon yung muntik ng ano rin si Jack eh. Oo. Hindi kaya dito. Malaki yung ano doon, tubig eh. Yun, yung tinatawiran nyo. Oo, ito yun. Hindi kaya to. Ang laki Hanggang binti ko na rito, patuhod na rito. Yung lutuan, meron naman lutuan doon. May pwede saksakan tayo doon? Oo, meron doon. Kailangan na lang natin yung lulutuin tsaka yung paglulutuan. Maganda. Dahan-dahan lang, kaya natin. Doon ako nakapwesto nun. Maraming salamat muna kila kuya na tumulong sa atin para itawid yung mga gamit. Yan sila. Maraming salamat po at lagi sila nandito eh. Nandun na yung ibang gamit ko, yung mga kailangan ko, yung lagay ng lutuan. Ano ba yung ko? Yung mismong mga nakalagay dun sa mismong box na malaki. Yung pinamili ko kanina na nasa maliit na cooler. And then yung ibang gamit, ako na yung maghahakot para naman may exercise tayo. Doon bro, lahat ng ano yun, yung mga shower room, may heater yun. Kaya nga daw sabi nila San Francis yung maganda. Kaya gustong-gusto nila rito eh. Kasi takakutin ko pa ibang kailangan na gamit tsaka yung i-unbox natin. Ikaw mag-unbox ka rin no? Marami ako na. Madami i-unbox to. Maraming salamat muna. Great Outdoor sa pag-sponsor dito. Abangan nyo din. Butit yung mga kaibigan natin na ngayon na nag-uumpisa rin mag-camping at nawiwili na rin talagang mag-camping, may mga nag-i-sponsor. Yung mga kumbaga nakakakita, nakakapuna na yung mga gamit nila nung una is kailangan na rin nilang mag-upgrade at maraming salamat. Great Outdoor. Actually, parang nakapag-order na ako sa kanila noon sa Shopee. Kasi nakikita ko rin naman sa Shopee store nila yung mga dating mga naka-add to cart sa akin. Yung iba yata na check out ko na. Uy, tigilan mo na yan. Kaya lang, at dahil wala tayong drone, yung ating mini 4 is nasa pagawaan. After ng contract signing natin sa Shipa is pumunta kami nila sa dik doon sa pagawaan ng drone sa may Bukawi, Bulacan. So iniwan ko na doon para pagkatapos magawa, once na pagpunta natin doon sa mismong Car Camping Philippines, yung 5th year anniversary, is dadaanan ko na lang doon. Kaya ang gagamitin ngayon natin ay yung Avata natin na FPV drone. At yung mga i-unbox natin, dadalhin natin doon, ano pa. Dito na namin ipapark yung aking gamit na tuktok at si Tolit yung motor niya dito na rin. Okay, ang huling bagahe, yung 2 batuta at si Kopi nandun kay Tolits. At hindi naman malikot yun eh. At ito ang kailangan napakalikot nito. Pabugso-bugso yung ulan dito. Kanina bumuhos na naman tapos tumigil. Ang plano ko dyan ako mag-set up dyan sa may tabi niyan. Yan din yung plano ko noon eh. Di ngayon natin ituloy yung planong yun. Grabe ang bilis ng rito ang bilis ng pagkakagawa ng mismong tulay. Tingnan nyo, nakapagpundasyon agad sila ng sementado doon sa ilalim. Parang kailan lang kami nag-camping dito ng Tara Camp at saka ng Kalad Campers. Pagbalik ko, meron na kagad na tulay na ganito. Ano mo muna dyan sa ibabaw ng lamesa. At baka yan magtutumakbo na naman agad eh. Ang putik-putik pa naman dito. Di yan tatalon? Di naman yan. Halika rito. Oh, wag nang bumaba. Wag kang bumaba. Wag kang daredevil ha. O, dyan lang. Yan, behave lang. Paputik. Kapapaligo mo lang, Jarvis. Pinaligo ka ng nanay mo eh. Sabi nga ni Angel pagkapaligo magpuputik lang daw dito. At si Tolits ay nagtitinda na ng kapote rito, tsaka kung ano pa yung sasabit. Nakaranas tayo ng bagyo. Inom lang dyan, inom. Hindi ko muna ako bro. Sige lang. Kumuha na ako ng inuming tubig doon. Kung kayo ay walang dalang inuming tubig, huwag kayong mag-alala dahil meron naman dito sila nanay. Pwede kayong bumili rito. Meron silang ganito kalaki na water jug at saka yung isa pang maliit kung halimbawa konti lang yung kailangan yung inuming tubig. Sa pwestong to magse-set up ng aking editing, pang-edit. Kailangan ko mag-edit at kailangan kong bumawi sa inyo. At ang lalayo ng agwat ng ating upload So sa ngayon,
isusustain ko na kahit papano hindi siya tumagal ng 1 linggo na wala tayong upload, ha? Sarap ng hangin. Kaya na. Dito. Bilis, dito. Dito. Doon ka dumaan na. Tama, ayun, Ang ito yung marami yata. Ito. Ayan, kaya na dyan, kaya na. At alam ko namang excited na rin kayo na i-unbox na natin. Unahin natin to. Ito kasi alam ko na to eh. Another tripod ko to na binili. Iba kasi yung tripod na to. Ito yung gagamitin natin tulugan ngayon. Ang liit lang niya, no? Malaman nyo kung ano to. Hoy, Jarvis, tigilan mo yan. Hoy, ikaw naman. Ngiti ka naman. Tigilan mo. Tigilan yan. Itong dalawang to eh. Tigilan yan. Unbox na natin to. Manood lang kayo, wag makulit. Ito ay tripod na binili ko sa Shopee. Sa mga magtatanong ng mga nakikita nyong gamit ko is, yung mga link naman is nasa mismong description ng bawat videos natin. So, nandun lang naman. Kung limbawang merong wala doon, edi itanong nyo sa akin at ilalagay ko yung link sa description or kaya naman ay i-comment ko, i-reply ko sa comment ninyo. Yan, ito yung binili kong bagong tripod. Ulanzi pa rin naman na ibang ibang model, MT-80. Kasi yung gamit ko is MT-79. Ito yung MT-79, Mahaba din naman siya. Ang pinagkaiba ng MT-79 tsaka MT-80, yung dito niya. Kung makikita nyo naman dito sa MT-80, meron siyang adjustable dito na 360 degrees. Kasi ito, hindi mo siya maiikot. Yung sa mismong pinagkakabitan ng mount ko. So, kailangan mo muna luwagan to para iikot. At least dito, meron na talagang ikutan. Pero ito yung parang kaparehas nung dito sa MT-79. Pero ito yung nadagdag sa kanyang features. Pwede mo siyang iikot na 360 degrees. Kasi minsan, halimbawa, meron tayong sa ground, may pinagpatungan, hindi pantay. So, halimbawa, itong paa na to, kailangan ko gusto nakaganyan. Ngayon, yung magiging harap ng camera, pa ganun. So, kailangan ko pang i-adjust. So, ang problema ko naman is kung ito, nai-adjust ko na siya na nakaharap dito. Ang problema ko, paano ko siya iyuyuko pa ganun? Dito lang siya nakaharap. Yung mismong yukuan niya. Diba? So, side to side siya. So, yun yung problema ko. Kaya nung nakita ko tong MT-80, ito yung pinaka-good para sa akin. Actually, itong mga tripod ng Ulanzi na to is pang ilaw. So, ang ginagawa ko lang, nilalagyan ko lang sa ibabaw ng mount ng ating action camera. Para magamit natin sa ating mga pagbablog. Lalo pagka ganitong solo lang tayo at walang maghahawak ng camera natin. Uy, mas maganda yung MT-80 yung packaging niya. Meron agad kasamang maliit na bag. Ito kasing sa MT-79, nung in-unbox ko yan, walang kasamang ganitong maliit na bag. Kumbaga, yan lang mismong tripod tsaka yung mismong kahon pagkabukas. Ang bigat. Alam mong quality talaga. Tapos, ang kagandahan dito, yung ilalim yung sa mismong paa, napipindot para magbukas. Ngayon, kung ilalak mo na siya, etong sa mismong paa na to, yan yung maglalak. Lock na siya, hindi siya basta bubuka. Para pagka bubuksan, push, ayun And spring-loaded siya So kung pagtatabihin ko yung MT-79 na dati kong gamit, ganito lang siya kataas. Etong MT-80 mas mataas pa pala. Grabing taas. Tapos, mas malaki yung paa niya kaysa dun sa dati nating gamit Meaning, mas magiging stable siya. So ito yung 360 na pwedeng iikot-ikot yung pinagkakabitan Luluwagan lang to. Pwede na iikot Good good investment para sa mga kailangan ng tripod. Nakatambay camping shirt Buti hindi nabasa yan. Naka-plastic pa Naka-plastic pa nga pala nung binigay namin. Happy birthday muna pala kay General. 50 ka na, boy! Kailangan mo na umikot-ikot ng Pinas, hindi lang dito lang sa Luzon. Akala ko 20 pa lang 20 yung isip. Habol nga pala, yung sa paa din itong MT-80. Kung nakikita nyo, merong butas. Ayan yung tatlong mismong paa niya. Lagayan niya ng pegs. Para pagka halimbawang nandito sa mga lupa, is pwede mong lagyan ng pegs for secure na hindi siya basta-basta matutumba. All goods na tayo sa unang unbox natin. Ngayon, i-unbox na natin to habang hindi pa umuulan. At tingnan nyo naman kasi yung ulap doon sa mismong bundok Grabe talaga rito. Ito yung masarap na panahon talaga dito. Yung malamig, tapos uulan. Pagka nakasetup, mas masarap yung umuulan na. Pag nakasetup na. Pero pagka hindi ka pa nakasetup, panalangin mo munang tumigil para makapag-setup. Itong mismong ating i-unbox na to, ay ise-setup na rin kaagad natin. Diyan lang. Huwag ka malikot dyan lang.
Para masarap din ang tulog natin pag dito. Kasi rinig natin yung mismong agos ng tubig ilog. Kundi lang malakas yung agos niyan, yung tubig, tatawid ko talaga yun si Max. Kaso delikado yun. Nais ko muna siyempre magpasalamat sa nagpadala nito from Haven Tents. So check out nyo yung kanilang mismong produkto. At pinagkatiwalaan tayo na magkaroon nito at pinadalhan tayo. As in wala talaga akong binayaran dun sa mismong produkto, pero ang binayaran ko lang dito is yung mismong shipping fee. Ready na ba? Unbox na natin. Talagang balot na balot eh. So magagamit rin kasi natin to pagdating ng Cordillera Level 3 para compact yung mga dala nating gamit. Di na tayo magdadala masyado ng malalaki. Pero magdadala pa rin ako syempre ng tent para na sa ganun, in case na kami dalawa nila sa tent talaga doon na kami sa loob ng tent matutulog. Pero ito pwede kasi pang isahan tao lang to, hindi to pwedeng pandalawahan. Nung tinignan ko yung mismong way bill, galing pa pala to ng United States. Wow! Actually, ang isa pa lang nakita ko na meron ito is kung i-check nyo yung YouTube channel niya, si Don Ramon. Kasamahan din natin yan, nakasama natin Tambay Camping at saka sa mga sumunod na camping nung nakaraan. Nakasama natin yun. O, ito na yung laman. Ready na ba? Yun! Ito muna yung bumungad. Ridge Light by Haven Tents. O, ilaw. Nakikita nyo naman yung itsura kung saan natin gagamitin. Pump! Power pump! From Haven din. Lahat naman to from Haven. Ito naman is extra string or tali. Dalawang extra tali at saka may kasama siyang carabiner na talagang pang heavy duty. And then yung mismong Haven tent or yung Haven tent hammock na kung saan bibihira pa lang ang meron nito sa Pilipinas. Shout out Haven tent. Sa napakagandang sticker din. So ito nakikita nyo to is dalawa to. Ito yung mismong Haven tent na hammock at itong may kulay orange na to na ibang kulay is ito yung ating mattress or yung airbed na ilalagay natin sa loob. Nakaka-excite naman pagka ganitong panibago ang gamit oh. Thank you rin po sa tiwala. Meron pa nakalagay Pack in Utah by Logan. Thank you Logan for packing my Haven tent. So sa pag-unpack, meron lang siyang dalawang buckles dito na tatanggalin. Unahin muna natin to. Ito yung mismong hammock At meron siyang kasama isa pang dito, which is ang laman nito ay merong dalawang pole. Actually ito yung tinatawag na spreader. Ito yung para bumuka mismo yung ating hammock. At ang iba pang kasama sa loob ng mini bag na to ay carabiner na katulad nung kanina yung sa extra. Yung kanilang tali. And then, wow, ang ganda naman ng pegs. Pero ang gaan ha. May dalawa pang maliit na carabiner na nakikita natin to sa mga kasamang camping light. At ito yung mismong tali para dun sa ating puno. And last but not the least, meron pa palang isa dito. So ito ay yung mismong tarp ng ating hammock. Nakalagay is XL Rainfly Light. Forest green yung mismong kulay. At ito na mismo yung ating Haven tent hammock. Unpack na natin. So parang sa mga tarp or sa mga tent din is meron siyang pang tiklop para hindi siya bumuka. Malaki. So ang pagtatalian kong puno is ito at saka yung kabilang naandun. Masusubukan natin talaga to dito. Butit butit malamig at saka kung halimbawang hanginin tayo dito, di mas lalong masusubukan. Medyo itaas-taas lang natin to yung pagtatali. So itong may butas na to, ayan, dyan natin ilulusot yung kabilang dulo. So maliit lang pala to, maigsi. Kaya pagka halimbawang kapos, may kasamang yung pandugtong. Ganyan siya. Ngayon, itong carabiner na to, dito natin gagamitin. Kalagay natin doon sa magkabilang dulo ng ating Haven tent hammock. Grabe yung pinaglalagyan, Ang kapal, Talagang hindi basta-basta mapuputol or mahihila, Kailangan batakin siya sa pinaka mataas para mas maganda pagka humiga ka na kasi lulundurin siya. Mukhang pantay naman ang pagkakalagay natin. Ngayon, dito sa loob, dito natin lalagay yung spreader para bumuka mismo yung loob ng ating Haven tent. Dito sa loob na to, makikita nyo rito yung paglalagyan ng spreader. Ito, Tapos yung kabila niyan, dito. Ayan, ganyan Ganon din sa kabila. Meron dito sa kabila. Tingnan nyo. Magiging gano'n na siya, yung talagang parang higaan.
So ngayon, dito natin ilalagay yung ating airbed mattress. Kung makikita nyo rin yung loob, ang daming lagayan, oh. Oh. Eh, meron pa dito, maliit na bulsa. And dito pa, ang daming lagayan. Itong rain fly right is ilagay na rin natin at mamaya ay baka biglang bumuhos yung ulan eh, para sigurado. Ito talagang ginawa to para dito sa mismong hammock na to. Kasi kung makikita nyo, yung mismong sa dulo niya is meron paglulusatan nung mismong sa carabiner niya. Ito. Nakita natin, dyan natin lulusot yung sa carabiner. O, ganito yung magiging itsura niya. O. Tsaka natin ibabalik dito sa mismong pagsasabitan. So may marami naman tong hole. So i-adjust nyo na lang kung saan yung talagang batak siya. Kasi pag humiga pa tayo, lalong mababatak siya. Oh, di ba? So para i-secure natin yung tarp dito sa mismong hammock, kung makikita nyo dito, meron na naman siyang butas kung saan dito nyo naman siya ilalagay. Para hindi siya pumagpagpagpag pagka mahangin. Ayan, ganyan siya oh. At ganun din naman sa kabila. Kung halimbawang isasara na natin pagka nasa loob or wala tayo sa loob, ganun yung paglalak ng mismong tarp dito sa hammock tent. Pagdating naman dito sa mismong gitna, iba naman. Ganito yung itsura niya. Parang hook. Yan ang ilalagay dun sa butas na to, yung eyelet. Nakaganyan siya oh. Hindi naman siya basta-basta maaalis yan at oh. Yung mismong hook niya, naka-curve. At ito na yung air mattress natin na ilalagay. Wow, ganda. Oh, natatanggal pala yung garter, akala ko nakatahi. Tapos ngayon, kailangan natin syempre yung pump. Unboxing. Wow, premium na premium. Wow. Ang kagandahan dito, pwede rin siyang maging ilaw. At meron din siyang kasamang maliit na bag. At ito yung mga attachment niya na ilalagay. Oh. I-locate lang natin yung butas or yung inlet na pag-aanuhan ng pump para sa hangin. Nahanap ko. Iba, may mga siya sa loob. Parang something na laman. Para siguro maging mainit yung natin. Yung air mattress. Ito, nakita ko na. Dito siya bobombahan. Ito palang pump, pinahanap ko kung anong attachment ang ilalagay natin para mabombahan to. Pwede palang rekta na eh. Lolobo na to. Ay, dito na natin palabuhin sa loob para diretso na kagad sa lagay. Grabe lakas ng hangin. Mamaya, i-secure natin tong hammock para hindi gaanong dinadala ng hangin. Lalagyan natin ng tali. Ayos na, may hangin na. Ano pala to? Insulated pala to. So, ang size ng ating mismong Haven tent, hammock tent is XL. Para kahit na medyo may kabigatan tayo at kung halimbawang sa loob din mismo nitong hammock tent is isasama natin matulog yung dalawang batuta is kaya rin naman. Next is itong ridge light. Itong ridge light, ito yung parang Christmas light na ilalagay natin sa loob ng mismong hammock tent. Oh, ganda. Hindi siya basta-basta mayuyupi. At andito yung kanyang carabiner na isasabit natin doon sa loob. At meron din kasamang dalawang pantali na kung saan silicone siya na pwede mo rin siyang tanggal-tanggalin. Tapos pwede mo ulit gamitin. Kabit ko na yung ating ridge light. Ang kaso, ito ay hindi gagana kung walang power bank. Kailangan natin pagsaksakan ng power bank. Ayos na ang ating Haven tent. At sinecure ko na din para hindi gaanong dali ng hangin. Let's see kung okay na ba. Talagang okay na. At ito nakikita nyo to is mamaya papaliwanag ko sa inyo para sa inyan. Sa una, syempre, ganyan siya para tatagilid. Pero pag nasa loob ka at nakahiga ka na, ayos na. Para kang feeling ng nasa cot bed na merong malambot. Ayos! Sarap! O di hindi ka gaanong gagalaw-galaw kasi nakasecure ng 4 na tali. So pagka ikaw ay tatayo, kakapit lang dito. Tapos para mayroong suporta ng pagtayo, hindi ka mahihirapan. O, di ba? Kung halimbawa man ang gusto mo is naka-recline, yung parang nakaangat yung mismong likuran mo, nakaganong ka, i-adjust mo lang to. Yan. So magiging style niyan, magiging itsura niyan. O, di ba? Nakaangat tong taas na to, nakaganyan siya. O, para hindi masyado sa likod. Pero kung gusto mo medyo mas bumaba, mo lang ulit to. I-adjust mo, ayun, para bumaba. Eh di nakahigang-higa ka naman. Pero para mas suitable sa akin yung yung nakataas-taas, naka-recline. Mamaya,
masusubukan natin to. Pagtulog natin at nandun na si Tatay Emil nagayayang magkape. Punta muna tayo doon. Di meron na tayong tutulugan kahit na hindi natin dala yung tuktok dito sa mismong Camp 2. Dyan ka muna. Mamaya ka namin gagamitin. At nagtutumahol na rin yung mga batuta ko Mamaya magdidilim na. Lagyan ko na lang din ng ilaw dyan mamaya. Parang may bagong tasa. Kala ko ikaw nandito. Ano? Wait lang, dito na. Nag-ayos lang ng tutulugan doon. Nagkakape na kaya, Tay? Gabi na. Anong dala mo, Tay? Pandesal. Wow! Tinapay. Pwede ka talaga, Tatay Emil. Dyan lang. Kape ka? Nag-abala pa si Tatay Emil ng tinapay Kaya nga. Sakto, habang nagkakape ako, Oo. dumating siya, hindi rin tinapay. Kaya nga Sabi ko, magkape na din. Ganda naman ng lutuan na yan. Siyempre. Well hike. Ang ganda! Huwag mawakan, mainit yan. Itong paligid na to. Ito, windshield niya to. Oo. Yung dati ko, di ba, yung parang lata. Langya, meron ka pang ganito sa sa butane mo. Ito, hindi lang to design. Ano yung protection din Ang purpose din ito para ma-maintain yung temperature ng butane. Oh. Ayun yung... Kala ko lang yung forma-forma lang. Oo. Sabi forma-forma lang. Oo. Yun pala ay para ma-maintain yung temperature ng butane. Ganun pala yun. Kasi yung iba, kapag nasabog daw, di ba? Oo. May natututunan din ako kay Tolits. Natutunan ko lang din yung kay Great Outdoor. Oo. Gawa Mga maganda tong talagang pang moto camping. Ang liit. Maganda yung buga ng apoy. Oo. Meron siyang igniter. Meron ito sa baba. Ito. Oo, ito. Sige nga, paano? Push pababa. Oo. Ang ganda ng apoy. Abangan mo kay Poman, meron din siya ganito. Wow, mukhang magandang Cordillera level 3 Makatingin nga niyan. Ulit lang, di ba? Ito, natitiklop lang. Natitiklop lang yung paa. Yan. Tsaka ito yung lagayan. Okay. Ang ganda. Alam mo, lagayan ng ng camera. GoPro, no? Oo. Ganda. Lagayan ng drone. SWS. Sige. Ano? Wah! Wala ya. Talagang... Nabili ko lang yung sa Pililya. Ito? Oo. Magkano mo nabili? 100. Mura na rin. Kasi sa Shopee, alas ganun lang din to Wala akong pang slice. Etong sangkalan, dun din to. Hindi, dun yan sa Aragay. Ragay to. Oo. At yung sabi mong may pinuntahan ka doon na bilihan ito. Oo. Ang ganda. Ano daw yan? Kamagong. Kamagong 250. Ang ganda. Natawaran ko, yung 200 na lang. Talagang iba na ang camping equipment, camping gear ni Tolits Nag-i-improve Hindi na tayo nagiging... tama, meron na rin ganto-ganto. Walang niya ka. Galing din yan kay Great Outdoor. Grabe. Meron din akong ganto. Meteorite. Din yan sa kanila. Grabe, Great Outdoor. Maraming salamat sa pag-support sa kaibigan kong to. Kasi matagal ko talaga ngayon nahikayat na mag-camping to. Ang pinaproblema niya nung una, yung gamit. Sabi ko sa kanya, kung ano lang muna yung importante na kailangan, yun na muna. Tsaka kayo talaga naging rason kung bakit ako nagpa-camping. Grabe naman yun. Puro motor ako Sabagay, lagi kang punta rito, punta doon. Oo. Nung nakita ko si Poma tsaka ito, nagka-camping pala to Sinama ka namin yung camping. Na-experience niya kung gaano kasarap mag-camping. Yung una bro, yung hammock no. Diyan lang sa Infanta, sa Maple Camp. Pag uwi nag-camping na kung saan doon Tira ko na yung mga rospan. Diyan lang. Hype na hype ka naman. Hype na hype ka. Alas 6 ng gabi at si Tatay Emil ay nag-iihaw ng tilapia. Yan ang aming magiging hapunan. Dagdag ulam. Ulam ba to? O pulutan? Pwede yung pulutan. At si Brother Tolits ay, ano ba to? Sinaing? Sinaing na. Sinaing. Panghagang bukas na yan. Depende. Pagka hindi na ubos. Depende ngayon kung maubos natin. Sabagay. At yung dalawang batuta ko, ayun. Nakahiga sa lamesa. At napagod din. At umuulan-ulan, mamaya malalaman natin yung ating in-install or isinet-up natin doon na hammock tent ng Haven. Kung basa yung loob or okay pa. At kung nakikita nyo, ang ganda ng ilaw doon sa mismong tulay. At nagpunta lang doon si Tatay Emil gawa ng meron daw camper na dumating. Pasensya na po kayo. Ginawa na naming bahay itong mismong sa may long table. Dito mga gamit namin. May din ako pasensya kay tate. Sabi ko ginawa ko ng ukay-ukay. Ay mga nakasabit, nagpapatuyo
At isinet up ko na dito yung aking laptop at saka yung ating EcoFlow. Hindi ko alam kung matatapos ko mag-edit ngayon. Pero ano kami rito eh, 2 overnight kami para mas masulit na ulit yung stay namin dito. Biglang bumuhos na naman yung ulan. Kanina, chinek ko na yung ating hammock tent. Okay naman. Parang wala man lang bahid ng ng basa eh. Parang dumulas lang yata yung mismong ulan dun sa tarp eh. Eh ngayon, bumuhos. Mamaya, pagbalik natin dun, malalaman natin. Tapos na magluto si Tolits ng sinaing at ano na lang yan, yung gulay. Wala na, okay na to. Okay. Tapos talong. Yung mismong tilapia ni Tatay Emily, okay na rin. Ano, kain na tayo? Tara. O tara. Saan tayo pupasto? Tabi dyan. Hindi, kuha na lang tayo dito, tapos po tayo. Sige, gano'n na lang. Kasi baka kumain din yan. Kakain din yan. Mamayang kain na. Kakain na naman. Ayun doon yung kanilang tubigan at saka yung kanilang Autos AirPod eh. Inuna ka, gutom na naman oh. Hindi man ako tatantanan na yung dalawang yan hanggat nakikita rin akong kumakain eh. Sarap. Ano ka na? Oo nga, ito na nga yung kanin eh. Nabigyan din ako ng sticker ng Camp Payapa. Kauna-una ang campsite na sa aking laptop oh. At si Tatay may dala na agad na panulak. Parang hindi yata ako makakapag-edit ngayon ah. Parang bukas na ata ah. Ano? Ha? Ikaw ba yung pupupo? Ikaw yung pumupo na dadamputin ko na. Bilisan mo. Gala pa nga, nagala pa nga. Oh. Bilis at maputik dyan. Huwag ka na masyadong kalayo. Buti tumigil na ulit yung ulan at alas 11 na ng gabi. Si Tolets is nagse-setup na ng kanyang sarili naman niyang hammock. Yan ang original version ng hammock. Yung ating mismong hammock doon ay ating bisitahin na. Teka lang, kunin ko lang yung dadalhin pa natin gamit doon. Ano, copy? O, dyan lang muna. Babalikan ko kayo. Hatod ko lang yung gamit. Tapos, ilaw. Ang kagandahan dito sa ilaw na to, na binili kong to, is pwede rin siyang power bank. So, dito sa mismong pindutan, naiikot to at natatanggal, kung makikita niya. May USB Type-C and USB Type-A. USB Type-C, yan yung pagcha-charge. USB Type-A as power bank. Pero ang alam ko, pwede rin tong USB Type-C kung Type-C to Type-C yung gagawin. Hindi naman natin mabubuksan yung Ridge light doon pag wala tayong power bank na paggagamitan. Yung source ng mismong kuryente. Okay, wait lang ha. Tulog na tulog si Jarvis. Tingnan yung si Jarvis. Tulog na tulog. Bagsak talaga eh. Si Kope ito, konting galaw lang. Alam na kagad eh. Tingnan nyo yung ating tali ng mismong hammock tent. Reflectorize. Nakikita kagad. Ayun Nagtataka si Tolets kanina. Sabi niya bakit hindi daw gumagalaw yung hammock tent. Ang lakas ng hangin kanina. Hindi niya alam na may tali para hindi gumalaw-galaw. Tingnan nyo Whoopya! Teka lang yung likod. Ayos naman. At dito may vent yan dito para pumapasok-pasok yung hangin dito sa may likod. Buksan natin tong fairy lights para magandang tingnan. Di ba? Ayan. Check. Buksan na natin. Tingnan natin yung loob. Yung siya ba ay nabasa or okay pa? Uy. Aba, ito yung tuyo. Ipakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo yung likod ng mismong tarp Ito yung tuyo at walang tulo sa loob. Medyo naanuhan lang ng pag-angat ko. Ayan Let's see. Ito kalalagay yung ating bag. At ito ay importante ang ating laman. Woo! Makakatulog sa bagong higaan. Tingnan ninyo naman napaka-sosyal ng ating ridgeline di ba? Teka lang at kaunin ko na yung dalawa kong alaga para mailagay ko na rin dito. Teka lang. At dinala ko na rin yung kanilang AirPod nila. Dyan kayo sa ibabaw dyan. Dyan. Ito na ako. Huwag mong kutkutin yung natin Isa. Ganito ang sitwasyon namin sa loob Okay naman yung higaan nila pantay. Pag nasa loob na. Dyan lang tutulog Punas lang akong paa. Pupunasan ko lang din yung nyo dyan. AirPod. Kasya naman kami 3. Naramdaman ko yung init bigla sa loob. Punas. Yan, tulog dyan. Parang biglang akong nainitan. Nakakita ko ng konti. Iyon. Ang sayo ni Jarvis nakangiti Ano Kopi, ayos ba? Naririnig nyo ba yung patak ng ulan? Tapos yung lagaslas ng daloy ng tubig sa ilog.
Ang sarap naman. Grabe talaga yung jacket na to ng unguided. Ang kapal. Nakaramdam agad ako ng init eh. Pagpasok dito, samtang lamig-lamig sa labas. Ayos. At itong mismong switch ng ilaw natin is ito lang. Tatouch mo lang to, mamamatay na. Oh, di ba? Touch ulit, buhay na ulit. Yung aking bag, isinabit ko. Inanuhan ko ng carabiner, yun, no? Ayos ba? O, di kasya tayo. Di matetesting talaga tong Haven Hammock Tent sa umuulan at mahangin na lugar dito. Ayun, pumapagaspas yung hangin, eh. Kita-kits tayo bukas at sana gumanda-ganda naman ang panahon bukas. Okay? Aywa, patayin natin ng ilaw para makatulog na. Oh, grabe lakas ng hangin. Oh! Lakas ng hangin. Okay lang kayo Dan? Grabe yung lakas ng hangin. Talagang gumaganon yung pero okay pa rin. All goods pa rin. Sinecure ko na yung mismong tarp natin para hindi siya bumukas. Okay lang? Tulog eh. Tulog lang. Dito nanggagaling yung hangin sa kaliwa eh. Gumaganon yung ating tarp eh. Ang sarap palang matulog ng ganito sa loob ng Haven Hammock Tent. Yung rinig na rinig mo yung patak ng ulan kasi ang lapit lang mismo ng tarp. Tapos yung mismong agos ng tubig doon sa mismong ilog. Tapos yung pagka humahangin na yun, medyo lumalamig-lamig na yung pakiramdam. Dahil magaspas na yung malakas na hangin eh. Kanina nainitan ako eh. Ayun na naman oh. Kakaibang experience to ngayon. O, tingnan natin hanggang bukas ng umaga. Good night na raw, Kopi. Jabis, tulog na. Patay ka ng ilaw. Jervis, anong pinagagawa mo? Pinukutkot mo na naman yung AirPod. Huwag na makulit, ha? Tulog na eh. Ito mo, nandito na si Kopi. Sarap ng tulog. Kamusta kayong dalawa? Ayos ang tulog? Sarap ng tulog, aba. Ang nagustuhan ko rito, nakakatagilid ako ng pwesto. Tapos abang tinitingnan ko pala itong mismong hammock tent na to, ito pala yung mismong sa kanya, yung nagdadala ng mismong bigat ng tent. Itong mismong itong nakatahi na to na tali. Mismong dito rin to nakadugtong. Kopi? Ayos ba? Bagong experience na naman, Kopi? At nag-uumulan na naman sa labas. Pero kaninang umaga is naramdaman ko, yung tumila-tila pero malakas ang hangin. Ngayon, umuulan ulit. Good morning. Is agad eh. At tayo lilipat na muna dun sa pwestuhan natin dun. Sa may long table. Teka lang. Tama na mo ng himod. Wait lang. Sigurado talagang matibay yung nito, zipper. Hindi pwedeng putyo-putyo lang yung zipper nito. Mahangin na naman na malakas. Wow! Ganda naman, oh. Ang ganda na makikita mo yung ilog agad. Yan, tanggalin lang natin yung lock. Yung ng tarp. Tingnan nyo yung lagayan ko. Nandito yung ilaw. Isang reserva kong ilaw. Tapos, yung cellphone, pitaka, yung bag ko, nakasabit. Tapos yung bigat pa nung dalawa kong alaga. Ayos, matibay talaga. Tingnan natin kung yung ilaw natin sa labas ay meron pa. Pero hula ko yung fairy lights, wala na. Ay! Good morning, good morning. Meron pa nga.
At ihatid ko na muna itong dalawa. Ako'y ihing-ihi na at saka medyo ano na ako, natatae. Halika. Tumalon naman kagad eh. O yung higaan nyo, yung higaan. Dahil muna natin yan. Baka malimutan kung ano yung sarhan eh. Pasukan ng tubig. Lang. Mga kailangan ko pa ng ano yun. Ngayon ko na-experience yung malalim at masarap na tulog sa isang hammock. Kasi pag sa hammock, kalimitan yan, hindi naman yung talagang sobrang mahimbing yung tulog ko. Kasi hindi rin naman ako makapwesto ng ibang pwesto. Talagang nakahiga ka lang. At dito talagang kahit nakatagilid ako, ayos. Si Tolits gising na eh. Sarap din ang tulog niya ron sa pwesto niya dun eh. Kamusta ang tulog mo dito? Sarap. Naramdaman mo rin yung sobrang lakas ng hangin? Oo, para ako hinihili. Doon ako nagising. Sabi ko, kumusta ka kaya? Baka nabasa ka. Nagising din ako. Wala talagang tumatagos eh. Pag ano ko tulog ulit. Please, nasubukan mo. Kaya nga eh. Pagka sa ganitong hammock, kung i-compare ko siya dun sa hammock ko, kasi pag ganito, talagang higa ka lang eh. Higa ka lang. Doon, kahit anong pwesto ko, kahit tumagilid ako. Saka makakagalaw-galaw ka. Oo, nakakagalaw-galaw. Nakakagalaw eh. Malaki yung ano, yung Hindi ka sako. pa, sabi ko, di ka talaga lumubog. Ano, nagugutom na ba? Mamaya ang kain. At tingnan nyo sila, sir. Oh. Magang-maga, nagbubuhat agad nung malalaking kahoy. Yan yata yung gagawing tulay dun sa kabila na nasira. Sabi nga ni tatay sa amin kagabi, yung mga nagtatrabaho dito, mas gusto nilang magtrabaho ng umuulan kaysa daw sa mainit or maaraw. Ito ba iyo? Sige, yan iyo. Kain na, kain. Ako naman ay magkakapit, magpapandesal. Yun nyo naman, nakapaghanda agad si Tolits. Meron na agad margarine or butter to. Tapos painit na ako ng tubig at magkakape. May natira pa kami kagabi, 2 bote. Ayan Yung akin nga, hindi ko pa nagalaw eh. May dala ako eh. Tapos, ito, lobster bowl. Ang masarap pala dun sa mismong hammock tent natin. Pagka naandun ka na sa loob, dapat nandun na rin yung tubig, naroon na rin yung pagkain. Tapos yung pagka iihi ka naman, dapat meron ka na rin dalang mini toilet doon para kung halimbawang iihi ka, di ka nalalabas talaga ng tent. Lalabas mo lang yung paa mo, doon ka na iihi sa mini toilet na lagi-lagi kong dala. Nandito yun eh. Alam ko meron pa akong dala eh. Ito yung mini toilet. Para emergency. Para hindi nalalabas pala gantong umuulan. Lagay ko na nga sa bulsa ko para meron akong dala sa loob. Ang kape-kape. Nagtitilamsikan. Wait lang. Okay na ang kape. Kape muna. Para sipag-sipagan mag-edit. Para magising ang diwa. Walang yamang tapang. Kain. Maulan. May bagyo daw eh. Malaman natin kung bukas is gaganda ang panahon or ganito pa rin hanggang sa umalis kami. Ganda talaga nitong lutuan ni Tolits na ngayon. Yung windshield niya ito. So hindi na kailangan magdala ng malaking pantabing or pantaklob dun sa mismong lutuan para hindi hanginin yung apoy. Ito lang okay na eh. Mukhang magandang Cordillera Level 3. Mga panay compact lang ang kailangan na dalhin namin nila sa dik at nakamotor lang kami nun eh. Yung ganitong lamesa, ayos din. Akala ko nung una tela lang siya na binabanat. Yun pala, meron din pala siyang palaman na matigas sa loob. Hindi siya gaanong mabigat din. Mas mabigat yung maliit na lamesa ko na dala-dala ko nung nagsanggip tayo sa nun eh. Sa may Sungay Road eh. At habang nag-edit ako si Tolits, nagluluto na ng aming kakainin dun eh. Bisitahin lang natin si Tolits. Tingnan natin yung kanya nilutong sinigang sa gabi. Yun talagang sabaw na sabaw ka. Oo. Yung ating sinaing. Asan pa yung natirang kanin na yan? Andun, kanin lamig. At mag-aalas 12 na rin naman ng tanghali. Sakto naman yung luto ni Brother Tolits para kakain na lang. At maraming salamat sa kanya kasi nakakapagpatuloy ako ng aking pag-e-edit. Mag-thank you kayo kay Tolits ha. At abangan nyo rin yung kanyang vlog. Copy, no? Ba't nandiyan kasi babaw na yan? Tapos na ang intro. Intro pa lang. Okay. Ito, bro. Diyan.
Let's eat. Oh, dito na lang ako. Diyan lang muna. Kumain na kayo kanina. Huwag magulo. Wow naman. Talagang kumukulo-kulo pa. Ay, ito na ba pinggan ko? Pwede yan, pwede. Ito na, pwede na to. Ito, lagyan mo ito. Ito na. Diyan na. Oh. Saktong-saktong luto mo sa ano. Sa panahon. Sakto rin ang lasa. Kanina umaga. 12:30 na ang tanghali at katatapos lang namin kumain. Busog, aba. At bumuhos agad naman yung ulan, oh. Hoy! Ikaw ha, tumatakas ka ha. Lumilibang ka sa teritoryo ko ha. Bawal dito pumasok sa teritoryo ko. Mamaya madali nyo tong laptop eh. Diyan lang, diyan lang. Lumakas! Ang lakas! Nagulat ako, biglang lumakas yung hangin. Ay oh, umampes na rito yo. Ay no, umisod yung mga sinabit mo. Wag naman sana yung talagang ano rito at yung laptop ko eh. Bigla ba? Grabe yung hangin oh. Saka yung mismong buhos ng ulan. Oh. Alas 4 ng hapon. At si Tolit bumangon na kanina. Talagang tinapos ko na ngayon itong ating ine-edit para na sa ganun may upload na natin. Pagkatapos mag-render nito, lalagay ko sa cellphone at ipopesto ko naman yung cellphone ko doon habang naglalatag ako ng sunod kong i-edit. Pero sa susunod ko na i-edit yung pag-uwi ng bahay. At itong dalawa kanina yung sarap din ng tulog. Oh. Nagising kung kailangan pagising din ni Tolits. Sabay-sabay ko yung tatlo ah. Ha. O dyan lang, wait lang. Yung mga aso ko, hindi makapunta rito. Ay, Takot na takot sa'yo. Nandun pa lang eh, tinatahulan na ng mga yan eh. Maraming salamat kay tatay. Dito walang hangin dito, ano? Oh, pabugso-bugso nga eh. Dito, saan galing? Malakas, pag ganun. Umiikot yung hangin eh. At alas 5:30 ng gabi, talagang madilim na rin kagad dito. At si Brother Tolits ay may bagong sinesearch. Anong sinesearch mo? Ensaladang pako. Ensaladang pako dahil dinalang kami ni Tatay Emil ng pako, itlog na pula, kamatis, sibuyas at kalamansi. Yun pala yun. Tapos, dinuguan, dinalang kami. Dahil katatapos ko lang din mag-render ng ating inedit at ina-upload ko na. Lagay ko na sa cellphone, nandun na yung cellphone mismo sa hammock tent. At pati yung higaan nitong dalawa dinala ko na ron. Bro, iglip lang ako ha. Sige bro. Pahinga lang muna ng saglit. Sige, kahit mga alas 7. Sige. Teka lang. Itong dalawa isasama ko, nag-iingay dito. Halika. Natulog na nga kayo kanina eh. Ang sarap ng tulog yung tatlo nila Tolits eh. O wag malikot, Jarvis. Wait lang. Naka-ready na yung higaan nyo dun. Mamaya ulit kayo kakain ha. Yun, mas magandang tingnan ngayon kasi yung ilaw mismo ng tulay, yung mini San Juanico Bridges, nakapag-charge kanina ng solar. Buhay lahat ng ilaw. Ayos ng higa. Mais ng higa. Doon na sa higaan nyo. Diyan ako ah. Dito. Yan, dyan. Dumi na agad ng higaan ko. Yung paa nyo kasi. Kailangan natin yung tarp. Ibaba. Para nang sa ganun umulan man habang tayo hindi tayo papasukin ng tubig. Pasok. Isod. Iyan. Punas mo ng paa bago pumasok ng tuluyan, Tapos, bago isara itong mismong mesh or yung mismong net, lalagay mo muna to para hindi pumapagpag yung mismong tarp. Ayos, ganyan lang Ang galing ng design nito. Hindi siya basta-basta agad, kumbaga, nasisira. At nagdala na ako ng tubig. Mamaya yung machichicha na lang. Ayun nga palang ating emergency mini toilet pala. Para pagka wiwi hindi na tayo lalabas gaano. Iglip muna ha, iglip. At mamaya kakain na tayo mga alas 7. Yung ina-upload ko ay 2 GB out of 23 GB. Ang connection ay nasa 4 MB or megabytes per second. So maganda. Mamayang gabi tapos na to. Konting pahinga lang at talagang dinare-diretso ko ng edit kanina para matapos lang ganyan lang ang pestuhan namin. Okay na, naka-iglip na ako. Baka alas 8 na ata. At nandun yung cellphone, doon ko nilagay at gawa ng nag-upload na. Kakain na. Wait lang. Huwag madali. Ay. Naputot din naman umuulan. Tara, hatid ko muna kayo doon.
Hatid ko muna itong dalawa ron at nahihirapan ako magdala. Kakain na ulit. Hoy, halika rito. Kakain na kayong dalawa. Kanina pa kayo nang gugulo ron. Hoy, baba na dyan sa ano dyan. Sa kinaupuan mong yan. Dito ka. Oh, kain na. Jervis, oh. Kain na. Bumaba ka dyan. Kain ang pagkain mo. Wow, sarap naman ang ulam natin. Oh, lamig ka ba? Lamig. Tikman ko nga tong ensalada mo. Sakto pagkakatimpla. Alala? Dinuguan, sinigang. Bahaya ka ng mamili dyan. Paano bro? Good night. Bukas na lang. Ano, tara na. Ato, samantala natin yung pagtila. Balik na tayo dun. Hinihintay na tayo ng ating higaan. Tanyo, tsura kagad ng aking higaan, oh. Dito. Dun. Doon, Kapi, doon. Tulog na, ha? At aalis tayo bukas. Bukas na tayo lilipat. Tama ka pa rin ba, Jabis? At bukas ay last day natin dito sa mismong Kampayapa. At tayo ay aabante na sa isang campsite para lumapit-lapit yung magiging biyahe ni Brother Tolits. Good night na kayong dalawa. Diyan lang. Good night na. Sabi ko, good night lang eh. Lalapit pa eh. Oo, talaga naman. Ang sarap ng kwentuhan namin ni Brother Tolits pagkatapos namin kumain kanina eh. At buti na lang itong dalawang batutang to. Tahimik lang. Aba, naglalambing ang Jarvis ah. Naglalambing. Sasama ulit ikaw. Sige, ikaw ang kasama. Kung hindi na iiwan dun sa bahay muna. Siya paano? Kita-kits muna ulit tayo bukas ng umaga. At good night na muna. Aywa. Pwede palang hinaan yun. Pagka hinold mo. O pwede rin lakasan. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Oh, wait lang. Madali naman ah. Hindi ka rito, Kapi. Wait lang. Nilipat ko na yung ating Haven Hammock Tent dun sa mismong long table at gawa ng hindi yun matutuyo dito hanggat naka-deploy pa yun dito. Dalhin ko lang itong mga tali at saka yung pegs. At doon ko muna isinabit para matuyo-tuyo yung tarp para maayos pagka itiniklop. Si Tolits, gising na rin naman si Tolits. Inaano namin kung anong oras pa kami lalarga to. Kanina, okay na eh. Tumigil na yung ulan, kaso ngayon bumuhos na naman. Mukhang bagyo nga ata itong sinusuong namin dito sa mismong Kampayapa. At nagsabi rin naman sa akin si Kevin, may bagyo nga daw at nasa Los Baños si Kevin, si Kamperong Singkit. Sila Ma'am Tricia or sila Bolt is nasa Chandaba. Hinahagupit daw sila ng doon, ng bagyo. Ako naman, hindi ko naman alam na may bagyo. Kung alam ko naman ba may bagyo, edi hindi naman kami talagang tutuloy. Nandito na eh. Kailangan ko samahan din si Tolits eh. Ato, dito ko na nilagay, sinabit. Para na sa ganun matuyo-tuyo. Pinapagpagpagpag ko lang naman. At least nasubukan natin ng malakas na ulan, malakas na hangin, talagang hindi ako mapapahiya dito sa ginamit kong to na Haven Hammock Tent. Talagang masasabi ko na quality, yung sa quality. Kasi pagka nasa loob na ako, ni tulo ng mismong tubig ulan, wala akong naramdaman dito.
kahit nabasang-basa tong tarp na to, ang nipis lang niya, pero hindi tumatagos dito ha. Ang galing nga eh. Bukod sa nasa loob din yung mga alaga ko, nakakapwesto pa ako na maayos. Kasi sa pakiramdam ko, mas malaki siya sa gamit kong cot bed. Mas mahaba at saka mas malapad. Kaya kahit papano nakakatagilid rin ako ng pwesto. Nung unang higa ko rito, nag-aalangan ako. Baka mamaya biglang maputol. Nung nakita ko yung video ng mismong Haven, na tinest nila itong mismong hammock tent nila, kung ilang kilogram yun, 330 kilos, aba, talaga namang kayang-kaya. Ang nangyari lang, yung mismong carabiner ang bumigay, kaya pinaltan nila ng mas matibay na carabiner. Yung pinaltan nila, ang nangyari naman, halos nasa parang 500 kilograms yung kinaya ng mismong hammock tent nila. Grabe naman yun. Game changer to. Magagamit natin to sa gagawin nating Cordillera kasama sila sa dik. Pero magdadala pa rin kami ng tent. Kung halimbawa man na wala tayong pagsasabitan, pwede namang ground tent or yung cot tent na lang para tig-isa kami nila sa dik. Buti nga, tumigil lang eh. Kaya magdare-diretso na nga yan eh. Kung ako lang solo. Ganyang umuulan dito, kahit isang linggo ako dito. All goods. Katatapos na namin kumain at mag-aalas 10 ng umaga. Minatira akong kanin, ipaplastic ko na lang. At yung mga lagayan ko nandun pa nga pala sa tuktok. Nasa may mismong taas sa top load carrier. Nagtira pa talaga eh. Ibalot ko na lang din yan. At ititiklop ko na rin yung ating hammock tent. At pa isa-isa, bubuhatin ko na yung mga gamit papunta ron. Oh, dadali mo na yan? Hindi. Diyan ko ilalagay dito. Yung mga gamit mo nandyan. Kala ko, tatawid ka na. Marami pa ako ikakarga. Marami pa rin ako ikakarga kahit ikaw eh. Pauti-uti hanggang sa maitawid lahat ng gamit. At butit hindi pa umuulan at hindi na rin sana umulan pagpunta natin doon sa next campsite. Pakita ko lang sa inyo kung gaano siya kabilis itiklop. Hindi na natin siya tatanggalin, itong mismong tarp. Natanggal ko na mismo yung ating air mattress. Andito na, ito na yun. At tinanggalan ko lang naman ng hangin to. Bago pala natin isara, tanggalin muna natin yung spreader bar. Ito. Tsaka doon sa kabila. So ito ang magiging guide natin sa pagro-rolyo ng mismong Haven hammock tent. Para kasi pag sa susunod na setup natin, hindi na natin ulit ikakabit tong tarp na andito na. Ipopod lang natin sa ito half. Tapos yung spreader bar, ito yung magiging guide natin para i-rolyo. Ganyan. Para diretso ng kasama sa loob. Tapos, pagka roll ng ganyan, tiklop ulit pa ganito. Ayan. Tapos isama na natin sa pag-rolyo yan. Once na may rolyo na natin, pwede na natin itong ipasok sa mismong bag. Itong bag na to. Sakto nga Pinanood ko lang din sa kung paano magtiklop yung mismong gumawa nito eh. Pero kung ikaw ay maselan at gusto mo talagang maayos, pwede naman kung paano mo ititiklop, nasa sayo na lang. Pero ito yung the best na mabilis ang pagtitiklop. Bag na para doon sa tarp, pwede para natin paglagyan. Kung anong ilalagay natin dito, itago na lang. Like yung mga iba pang accessories. Tapos, isama na rin natin sa loob para hindi na kung saan pa mapapunta. Tingnan nyo kung gaano ka-compact yung Haven hammock tent plus yung mismong air mattress niya. Ilalagay mo lang dito sa tabi para nakayakap. Wala! Wala. Ganito lang Ito na yung mismong dadalhin mo kung halimbawa sa motor, ganito lang siya ka-compact. Pero dahil nakatuktok tayo, mas maliit lang yung space na magagamit. Tayo ay maghahakot pa. Napakadami pa nito. Si Tolitz, tingnan nyo magamit. Pwede na yung deliver yung mga ukay natin. May mga waybill na ba yan? Kung saan pupunta yan? Saan tayo babagsak? At ito naman yung kagandahan pag gantong sa camping, nakakapag-exercise. Yung mga buhat-buhat. Nakakahiya naman kasi kung tatawagin ko pa yung nagbuhat kahapon para ibalik naman doon sa tuktok. Okay na yung kahapon na natulungan tayo. Last but not the least, nakakakuting ko, yung dalawa kong batuta. At pagkatapos ko maghakot, nagpahinga lang din kami ni Tolitz dito sa mismong long table. At bumuhos din kaya agad kanina yung ulan. Buti ngayon, tumigil na ulit. Samantalahin na kagad na makalarga at malayo-layo pa yung magiging biyahe natin Sa tawid na muna kami. Hoy! Nag-uumunat pa. Tara na!
Mayos. Natulay tayo. Hindi lang malaki yung tubig na yan eh. Tatawid natin si Max. Ano, ayos ka lang? Lalarga na naman. Oh, doon ka sa kabilang ano, sa box. At di ko na nailagay itong kaldero dito sa mismong taas na lalagyan eh. Diyan na lang muna. Ready na, all goods. Oh, wait lang ha, papaalam lang. Ano, kaya ba dyan? Oo, dito tayo sa kabila. Kaya naman yan. Maputik ba, Nay? O malambot daw yan. Doon na lang, ano. Oo. Ano, Nay? Babay po ulit. Salamat po. Babay, mga bebe girl. Ito na yung bagong tulay kung halimbawang tatawid kayo. So, sabi nga pala sa akin ni tatay na hindi nga pala gaanong pwedeng tawiran ng ano to ng motor. At gawa na may hagdan dun sa dulo. Depende na lang kung gusto nyo talaga. Para hindi na mahirapan o lumayo pa, ito yung the best na tulay na papatawid ng Camp 2. Mayos. Huwag ka nang lumusot dito. Diyan ka na lang. Oh, bahura. Kailangan natin ng tulong. Oo. Dito na lang sa unahan? Oo. Oh, wait lang. Oh, doon lang. Ayun na ang rescue. To the rescue! Para makaano ako, maniobra. Abante? Oo. Oh, sige. 1, 2. Opya. Paano? Atras ulit ako. Oh, 1, 2, 3. Yun! Salamat! All goods! Let's go! Tay, salamat! Thank you, maraming salamat. At dito naman kasi, ang mismong lupa ay natampakan na ng mga bato-bato. All goods! Palabas na tayo! Sana ay nag-enjoy kayo sa muling pagbalik natin dito sa Kampayapa kasama si Tolits Motovlog ng taga Bicol or Sorsogon. At kapag nagpunta ulit tayo ng Sorsogon or Bicol, si Tolits sa mga kasama natin doon. Maraming salamat kila Tatay Emil at kay Nanay Evelyn sa pagtanggap muli sa amin dito sa Kampayapa. At napakasarap ng tulog namin dito kahit na kami ay binabagyo. At least nasubukan natin na yung Haven tent na ating gamit-gamit na hammock tent ay sumurvive o talagang kayang-kaya naman ang mga ganong panahon na kahit malakas ang hangin at malakas ang ulan, kampante tayo sa loob mismo ng hammock tent. So Jervis, pumasok ka na doon sa loob. Doon ka sa loob. Huwag ka rito. Dito oh. Hindi nandiyan ka sa may gilid dyan. At palabas na rin naman tayo dito sa Kampayapa. Paano? Kita-kits tayo sa susunod na Tuk Tuk Camping Adventures. At malalaman nyo sa next upload, sa next episode nito, kung saan kami magkakamping ni Tolits. So ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox, samahan niyo magla